Presence mo, Lord. Lord, hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa araw na ito, sa napakagandang araw, sa napakagandang umaga, upang umatin kami sa gawain mo, Lord. Salamat po, dahil makakapakinig na naman kami ng salita mo, Lord. Lord, salamat po sa buong isang linggo na pagpapala at pag-iingat mo sa amin, O Lord. Walang hanggang pasasalamat ang aming sasabitin, O Lord. Salamat sa kabutihan mo, O Lord, sa amin. Lord, pasensya na po, patawad po sa aming nagawa mga kasalanan. Sinasadya man po namin ito, hindi. Pero nandyan ka pa rin lagi. Laging nagpapatawad at umuunawa sa amin, O Lord. Lord, yes, Lord. Lord, pinapanalangin din po namin ang lahat ng naririto, O Lord, na sana po, Lord, lahat ng mapapakinggan nilang mga salita mo, O Lord, magagamit po namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O Lord. Lord, sa tatayo dito, O Lord, para ipahayag ang mga salita mo, O Lord. Lord, bigyan mo po siya ng malawak na kaalaman, O Lord, para maipahayag niya sa amin ng maayos at malinaw, O Lord, ang mga salita mo. Ganon din po sa kanyang pamilya, O Lord. Patuloy mo po silang ingatan at patuloy mo rin po silang pagpalain, O Lord. Ganon din po, Lord, pinapanalangin din po namin ang bansang Pilipinas, O Lord. Lord, ilayo mo po doon sa lahat, anumang kapahamakan, O Lord, na nararanasan namin dito sa bansang Pilipinas, O Lord. Sa lahat po ng namumuno dito, mula sa kataas-taasan at sa pinakamababa, vision mo, ang kagustuhan mo lamang ang may pahayag sa mga buhay nila, O Lord. Ganon din po sa bansang Israel na pinili mo, O Lord. Patuloy mo po itong ingatan at iligtas sa lahat ng kapahamakan na nagbabadya sa kanila, O Lord. Lord, ganyan din po yung mga wala dito, O Lord. Patuloy mo pa rin po silang hipuin, O Lord, para maka-attend po sa gawain, sa gantong gawain, O Lord, tuwing linggo. Lord, salamat po, Lord. Salamat sa buhay namin lahat, O Lord. Sa laging pag-iingat mo sa amin, O Lord. At Lord, hanggang matapos po ang gawain ito, O Lord, sana po narito ka sa aming kaligitnaan, O Lord, na maramdaman namin lahat ng presensya mo, O Lord. Lord, sa lahat po ng may mga karamdaman, O Lord, ngayon pa man, dinideclare namin ang kagalingan na manggagaling sa iyo, O Lord, dahil alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun lang po. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Bali po magkabayan po natin ang bawat isa at sabi, welcome kapatid, pinagpala ka. Welcome, kapatid.
halika na. Umayan na, ipahinga. Magtagumpay na, halika na.
may pagtitiis sa pagliligtas sa Panginoon. Katulad nga po nung sinabi dun sa kanta natin na si Jesus ay sapat. Tapat at siya lamang ang pinaglilingkuran. Ang paghihintay po sa kanya ay hindi paghihintay na walang saysay. Ito po dapat ay may kasamang pagtitiwala na siya ay mabuti at tapat sa kanyang mga pangako. Ang puso po na marunong maghintay sa Diyos ay isang puso kumikilala na, O Jesus, Ikaw lamang. Yes, Lord, hallelujah. Kayo lamang po ang aming sinasamba, O God. Hinihintay ka lamang po namin, Lord. Ikaw lamang po ay sapat para sa amin, Lord. Alam mo, Lord, na may pinakako po sa aming lahat. At maraming salamat po sa mga yun, Lord. Antayin lang po namin kung kailan ninyo ito ibibigay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Ibang pagsabi natin ng English, sabay ang palakpak. Mabuti mo ba ang Panginoon? Excited kami papunta rito. Siyempre, excited kami. Biglang darating isang hindi magandang balita. Di ba? Nakakalungkot po yung pangyayari dyan sa balita ko. Wala man sila ngayon, pero ito po yung punto natin na pakikiramay sa kanila. Ha? Amen. Naisip ko lang po, kanina, habang nagpupunta sa akin yung binabalita sa akin, paano kung halimbawa dumating sa buhay kung biglang gano'n? Di ba? Makakasiguro kaya ako na ako ay ligtas na, di ba? Minsan sa buhay po natin, ang plano mo lang, gusto mong magbakasyon, gusto mong magpahinga, dahil pagod sa trabaho, pagod sa buhay sa siyudad, dadalo ka ng probinsya para sa mga ganitong lugar. Pero hindi mo alam, meron pa lang na isang naghihintay na hindi magandang pangyayari. Na talagang kasindak-sindak, kagulat-gulat. Ang hirap po ng ganitong sitwasyon. Bagaman po, ako po may nabalitaan anong pong pangyayari. Nung bata pa ako may ganun din na pangyayari, pero ibang sitwasyon naman. Tatlo ang anak, bigla kinuha yung dalawa. Nakakalungkot. Ha? Kaya talagang dapat po tayo, lagi po tayo handa. Huwag po tayo masyadong kapakapanting. Unahin po natin lagi ang Panginoon. Tama-tama po yung napag-usapan namin noon kahapon, di ba? Lagi natin unahin ang Panginoon. Ano man ang ating mga ginagawa sa buhay, ano man ang ating mga plano, ano man yung mga gusto mong gawin para sa pamilya mo, para sa sarili mo, lagi mong unahin ang Panginoon. Lagi mong idulog yung mga plano mo. Gusto mong dumayo sa Bagyo, gusto mong dumayo sa ibang bansa. Tingin mo pa rin ang kalooban ng Panginoon. Minsan kasi tayo, pagka tayo po ay may mga budget, kapag kapingin natin, gusto natin yung lugar na sa tabi natin. Ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon? Ayun po sinasabi sa Matthew 6, verse 33. Unahin natin ang kanyang kaharian. Diba? Kaya tama-tama po yung topic po na binigay sa atin ng Panginoon kahapon doon po sa family Bostria, kila nanay, sa alam sa buhay ni Brother Gela. Diba? Kaya nga po, hindi mo po alam ang mangyayari mamaya, bukas, o sa isang araw. Diba? Alam mo lang, ikay malakas, alam mo lang, ikay masigla, pero hindi natin alam ang takbo ng panahon. Kaya nga nandito po tayo. Ibig sabihin, kaya kayo naririto ngayon, ibig sabihin, naghahanda kayo. Di ba? Alam niyo na. Yung mga ganyang sitwasyon, alam niyo na ang ganitong araw ng linggo ay araw ng pagsamba, araw ng pagkasalamat, araw ng pagdulog sa ating Panginoon. Ito yung panahon na magsusumbong tayo sa Panginoon. Di ba? Sino ba tinatakbuhan natin? Nung tayo po yung mga bata pa, kahit nga may mga anak na. Di ba? Ang takbuhan pa rin natin ang ating magulang pag tayo may mga pinagdaraanan. Kaya ang ating sumbungan, tayo, mga lola na, ha? Sino ang ating takbuhan? Sino ang ating sumbungan? Ay nakakilala sa Panginoon
alam na natin na mayroon na tayong tunay na kakampi. Alam na natin na mayroon na po tayong tunay na maaasahan at hindi nagpapabaya at ang pag-ibig niya ay dakila at tapat. Di ba? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Samahan niyo po akong tumayo at manalangin muna tayo para ako mag-isa. Sige po tayo. Mapagpala ng aming Diyos na makapangyarihan na lang. Salamat po Lord sa umagang ito. Nakadalo kami Panginoon sa ganitong gawain. Binigyan mo kami Panginoon ng lakas. Binigyan mo kami Panginoon ng magandang pananaw, ng magandang paningin. Hallelujah. Binigyan mo kami Panginoon na sa kabila ng aming mga kaabalahan, sa lahat ng aming mga gagawin, Lord, itinanim mo pa rin sa aming puso na dapat ka namin unahin. Kaya salamat Panginoon dahil alam namin, Lord, na habang kami naririto sa bahay-sambahang ito, O God, hallelujah, safe na safe kami. Ito mang katawang namin ito, Panginoon, hindi namin alam kung anong mangyayari ngayon, pero Lord, naniniwala kami, Panginoon. Hallelujah, na ang aming buhay spiritual, Panginoon. Hawak na hawak mo, yakap na yakap mo. Kaya nga, Lord, na yung umaga ito, God, hayaan mo po, Lord, ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magbukas ito. Yung puso, yung kaisipan namin, Panginoon, magbukas sa mga mensaheng maririnig namin ngayon. Lord, salamat po, Lord. Patuloy mo akong ginagamit, Lord, ng iyong daluyan, ng iyong pagpapalang espiritual. Para sa mga anak mo, Panginoon, na nagnanais, Panginoon, na magkaroon ng tunay na katagumpayan, na magkaroon, Panginoon, ng tunay na kaganakan sa buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Yung pagdalo ko namin dito, Lord, itintag amin, Panginoon, na kami walang magagawa sa aming buhay. Kung kami wala sa iyo, kung kami hiwalay sa iyo. Lord, kaya nga, Panginoon, hallelujah, hayaan po namin, Lord, na ma-enjoy namin, Panginoon, ang pakikinig na iyong salita. Na sa gabayan ng banal na Espiritu, Panginoon, siya ang magtuturo, siya ang magpapaliwanag sa amin. Hallelujah. Kung sa aking mga sasabihin, Panginoon, may kakulangan, na salamat sa banal na Espiritu. Dahil yan, Panginoon, siya, Lord, yung mas magpapaliwanag sa bawat kaisipan ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Isus. Lahat yung magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Samahan niyo po akong makikinig sa aklat ng Filipos chapter 3. Filipos chapter 3 verse 12 hanggang Filipos chapter 3 verse 12 hanggang 14. Bali tatlong verse po, yung pong ating magiging pag-aaralan ngayon. Yung pong ating tatalakayin ngayon. Alam mo ba niyo, ito pong verse na to, nagtatanong ko sa Panginoon, Lord, ano bang isisir ko? Ano pong isisir ko? Alam po ba ninyo, inaamin ko po sa aming sarili, titisimon muna ako. Inaamin ko po sa aming sarili, na nito pong mga nakaraang ilang buwan, medyo may pinagdaraanan po ako, hindi halata, ano? Hindi halata, bago pa rin. Hindi ko halata, pero meron po akong matinding pinagdaraanan. Nag-pray. Ano po ba yung pagbukas ko ng Biblia? Ito agad at itinakita sa akin ng aklat ng Filipos, chapter 3, verse 12 hanggang 14. Pero napakaganda sana kung mapag-aaralan po natin yung buong chapter 3 na ito. Kaya lang dito lang po tayo. Sa Filipos, chapter 3, verse 12 hanggang 14. So, ibig sabihin, nung time na may pinagdaraanan po ako, parang pakiramdam ko, walang pumapasok sa aking mga pahayag ang Panginoon. Di ba ganito tayo? Di sa pag tayo dumadaan sa may mga pagsubok na pinagdaraanan, mayroong alalahanin minsan, mayroong mga kabalisahan minsan, parang ang hirap nating umunawa kung anong sinasabi ng Panginoon. Pero alam mo ba niyo sa pamamagitan ng panalangin, tinugon agad ako ng Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil ito po yung binigay niyang topic sa akin. Sa gitna ba ng sitwasyon na ikaw
ay nagdaraan sa pagsubok, sa matinding kung ano mga kaproblema niya, kabalisahan niyan, maapektuhan ka ba niyan? Dapat hindi. Kagaya nga po sa ating pag-aaralan ngayon, kailangan mong magpatuloy dahil mayroong layunin, dahil mayroong kang nais maabot. Amen. Hallelujah. Sige po, samahan po niyo akong basahin ang aklat ng Pilipos, chapter 3, verse 12 hanggang 14. Alam niyo naman eh. Kanya ba? Sige, buksan po natin. Magbukas po kayo ng bibig. Sabi po sa verse 12, okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay nito. Hindi sa aking ganap na. Ngunit, sinisita kong makamtan ang gantimpala sapagkat na ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Jesus Cristo. Verse 13. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan, verse 14 na patuloy, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen. Diba mapapansin po ninyo? Itong si Apostol Pablo, ang sumulat po niya sa mga taga-Pilipos habang nasa kulungan siya, na ang sabi niya, mayroon daw siyang layunin. Mayroon daw siyang nais na makamtan. Mayroon daw siyang nais na marating. Mayroon daw siyang nais na mapagtagumpayan. Amen. Amen. Good morning po. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Kasama po namin kayo. Glory to God. Nararamdaman ko nagpapalakpakan ng libong anghel sa langit. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. O yan po. Nakita po natin sa binasa natin na itong si Apostol Pablo, ang sabi niya, mayroon daw siyang matinding layunin, mayroon siyang hinahangad na kailangan niyang makamtan. Di ba? Hallelujah. Kaya nga po, kung ikaw ay mayroong alam mo na mayroong magandang ang layunin dito sa lupa, pag ikaw ay mayroong magandang layunin, nagpupursige ka. Kahit anong gagawin, kahit na anong gawin kailangan, makamtan mo yun. Di ba? Kahit na anong pagsubok, kahit na anong sagaman, kailangan magawa. Basta gusto ko yan. Pero minsan, pag ito kasing mga bagay-bagay dito sa mundo, minsan, ang ganda lang natin na ating tingnan, pero bandang huli, paunawan natin, wala din pala. Hindi pala ito makakatulong sa buhay sa atin bilang mananampalataya. Di ba? Pero ito si Apostol Pablo, sa pag-aaral po natin, sa patuloy na pag-aaral natin, makikita po natin kung ano itong matinding pinaghahangaran, matinding layunin ni Apostol Pablo, na kung bakit hindi siya kailangang matinag, na kung bakit, kumbaga piling niya, nasa larangan siya ng paligsahan, ng kalirahan, at kailangan niya, na kahit anong mangyari, kailangan makarating ako sa hangganan, kailangan mapagtagumpayan, kailangan kong makuha yung gantimpala. Di ba? Sabi nga dito po sa mundo, nagsisikap po tayo mag-aral, nagsisikap po tayo magtrabaho para yumaman. Di ba? Pero ito si Apostol Pablo, ang pinaghahangaran niya ay kakaiba. Diba? Sinabi nga po doon sa huling verse ng sa huling salita doon sa verse 14, magpupunya yung patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen. Hallelujah. Nag-alala po ako sa aking bunso, wala pa. Yun pala, may salamat naman sa Panginoon at may dinala siyang isang kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi pa kayo ilahat na may bitbiting kaluluwa. Hallelujah. Hindi po ba natin maging assignment yun? Hallelujah. Na pagdating ng Sunday, kailangan may bitbit kang isang kaluluwa. Amen. Diba? Hallelujah.
Yeah. Yung bagong kaluluwa. Kaya nga po, kung halimbawa, kagaya po nitong si Apostol Pablo, na nagsisikap siya, nagpupursige siya, na makantang niya yung gantimpala. Ikaw ba? Mag-aano ka? Yung tawag dito. Magbabackstep ka? Hindi ka moving forward, kundi moving backward. Di ba dapat hindi kasi dito makita po natin si Apostol Pablo, ang lakad niya, padiretso, hindi pa atras, di ba? Na kahit na anong matinding pinagdaraanan niyo, go, 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 go lang. Di ba? Kaya bantay din natin, dahil maganda yung layunin mo, dahil ito si Apostol Pablo, maganda yung layunin niya, ang makamtaan na makasama ang ating Panginoon doon sa langit, go lang siya. Kaya, ang title natin, no backstep. Di ba? Hallelujah. Kumbaga, wala kasi sa Tagalog yan. Kumbaga sa wala nang atranga. Kumbaga, wala nang di ba? Kung kang nakapanong patalikod, mahirap yun, mababangga ka. Di ba? Kailangan moving forward ka lagi, hindi moving backward. Unang punto, pagsisikap upang makamtan ang gantimpala. Di ba? Para makamtan mo po yung gantimpala o yung premyo sa isang palaruan, kailangan mayroon kang attitude na may pagsisikap. Di ba? Para umani ka ng maganda, para mag-harvest ka ng marami. Kung dati nakaka-harvest ka lang, last crappy, naka-80 kaban ka lang, samantalang yung palayan mo, dati nakaka-harvest ka ng 100 kaban. Anong gagawin mo? Mag-i-import ka dyan. Pagsisikapan mo yan, na kailangan maabot mo yung 100 kaban, hindi ka lagi nananatili doon sa 80 kaban, kasi kung di lang kikitain mo roon. Di ba? Kailangan tayo bilang mananampalataya, nag-i-effort po tayo, may pagsisikap po tayo. Di ba? Hallelujah. Ito nga po ang masakit eh. Alam na alam po natin yung salitang pagsisikap, pero alam natin, kung baga, pag halimbawa, isang box, nakalagay doon, yung box na yan ay pagsisikap. Pero hindi mo naman alam kung ano ang talagang ibig sabihin ng pagsisikap. Kaya nga minsan, marami po. Kung baga yung sabihin, ningas kugon, sa umpisa na, naglalagablab. Pagdating na nung bandang huli, nawawala na yung apoy, nawawala na yung init, di ba? Sa buhay mana ng kaya, para magtagumpay ka, dapat mayroon po tayo kaakibat na pagsisikap. At dahil dapat alam mo rin ang ibig sabihin na ano ba talaga ang nilalaman, ano ba talaga ang content ng salitang pagsisikap. Kasi kung hindi mo po alam yan, napaka-easy mo na lang, hindi mo na itutuloy, ayaw ko na, ang hirap pala, maggastos pala, nakakapagod pala, nakakatamad pala. Di ba? Hallelujah. Kaya na kung alam ko niyo nag-search ako sa aking kaibigan, nagtanong ako sa aking kaibigan. Alam ko kaibigan din ko ito eh. Ang aking best friend. Ang best friend talaga. Anong salita? Ang aking kaibigan si Paring Bungir. Ang sabi ko doon sa Google, na ano ko, ang pagsisikap daw, ito ang meaning, nagpapakita ng isang seryoso, seryoso! Meron kaming pagsisikap po na parang sikap-sikapan lang eh. Wala sa puso, wala sa isip, di ba? Pag sinabing seryoso, talagang ano yan? Yan talagang laman ng puso mo, yan talagang laman ng kaisipan mo, at meron kang magandang plano, di ba? Nagpapakita ng isang seryosong intensyon na makamit ang mga layunin na kinabibilangan ng pagbubuti ng sarili, hindi pagbubuti, pagbubuti ibig sabihin, pinagsisikap mo, yung sarili mo, nagsisikap ka na mag-aral, nagsisikap ka na matuto, nagsisikap ka na magkaroon ka ng kaalaman. Di ba ganun po tayo? Kaya tayo nagsisikap. Halimbawa, nung tayo mga nag-aaral pa, kailangan makagawa ka ng assignment. Kasi pag hindi, yari ka, nakanda ng pamalo ng teacher mo. Pagsisikapan mo talaga. Yung pagbubuti ng sarili yung pang ibig sabihin, pagbutihin po natin ang ating sarili. Bilang mananampalataya, hindi lang po tayo dapat nananatili na nakaupo lang dyan. Hallelujah. Sabi nga kanina,
assignment dapat natin pala. Susunod na Sunday, dapat meron kang dagdag, meron kang dalang isang kaluluwa. Isang ano yun? Isang, kumbaga, isang pang-mix. Ha? Isang, tawag din, pag nagluluto, isa yun. Ha? Ingredients yun. Hindi kasi ako nagluluto. Ang alam ko lang prito. Ang kailangan lang yung asin. So yun po. Pagbubutihin natin ang ating sarili, di ba? Pagpapatuloy, yun ang isang problema ng isang mga mananampalataya. At kahit na hindi nga mga mananampalataya, meron silang magandang layunin, magandang mayan o masama. Importante yung pagpapatuloy. Nasimulan mo na, at alam mo maganda, ituloy mo yan, na kahit na anong pinagdaraanan mo, tuloy-tuloy lang. Diba? Hallelujah. Palakpakan po ang ating Panginoon. Kahit meron kang ganung attitude na hindi pwedeng yung nakatatlong hakbang ka na. Ay, nakapagod ka pala, ayaw ko na. Hindi pwede yun. Kailangan bilang mananampalataya, na gaya ng sinasabi ng dito sa ating pinag-aaralan kay Apostol Pablo, na kahit anong pinag-aaralan, dapat tuloy-tuloy. At isa pa, pagtitiis. O, di ba? Hallelujah. Isang mananampalataya talaga kailangan. Diyan malalaman kung gaano ka katapat, kung gaano ka sumusunod, kung gaano mo nauunawaan ang salita ng Diyos, kung gaano mo minamahal ang ating Panginoon, kung ikay marunong magtiis. Di ba? Amen. Hallelujah. O yun po yung ibig sabihin na basahin ko lang po. Nagpapakita ng isang seryosong intensyon na makamit ang mga layunin na kinabibilangan ng pagbubuti ng sarili, pagpapatuloy at pagtitis. Sabi nga po doon sa verse 12 na ating binasa, sabi po dito, ang punto po natin pagsisikap upang makamtan ng gantimpala. Sinabi po doon ni Apostol Pablo, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Di ba? Hallelujah. Mayroon talagang nakatanim. Mayroon talagang pinagpupukusan. Itong si Apostol Pablo. Kumbaga, itong si Apostol Pablo, yung nangyayari sa kanya, wala lang yun, wala lang yan. Hindi niya iniinda na siya binabato, hindi niya iniinda na siya nilalait ng ibang mga peking tagapagturo. Hindi niya iniinda yung mga dumarating ng mga pagsubok sa kanyang pananampalataya. Hindi niya iniinda na habang siya nandun sa kulungan, nagdurusa. Hindi niya, bali wala lahat sa kanya yon. Kasi meron siyang gustong makamtan. At yun ang pinagsisikapan niya. Amen. Kayo po ba? Ikaw isang mananampalataya na noong nakakilala tayo sa ating Panginoong Hesus, nakikita na po ba niya ang inyong sarili? Meron na po tayong focus na makamtan yung ipinangako sa atin, yung pangako sa atin, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi pag sinabing Panginoong Hesus, pangalan, ano pa akibat niya? Kaligtasan. Sinabi din po, sinikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Jesucristo. Lahat po tayo. Sinabi mo ni Apostol Pablo, siya'y tinawag dahil mayroong dahilan ang ating Panginoon. At yun ay may nakalaang gantimpala. Kaya ikaw, lahat po tayo dito. Lahat po tayo dito. May nakalaang gantimpala. Hindi galing kay Mayor, ha? Hindi galing sa pamunuan ng nagtatag ng paligsahan. Hindi, yung gantimpalang yun ay galing sa ating Panginoon. Sa ating Panginoong Diyos. At iyon yung pinagpupursigan, pinagsisikapan ni Apostol Pablo. Na kahit ako nandito sa kulungan, ha? Hindi ako kagaya ng hindi siya kagaya ng mga nakulong, ng mga bigating politiko, na ang kanilang kwarto naka-aircon, may laptop. Diba? Itong si Apostol Pablo, alam na natin kung ano yung sitwasyon niya doon sa loob ng kulungan. Wala pa nung katol.
Wala pa nung lion, tiger, katon. Wala pa nung pag-spray ng lamok. Ha? Ay, salamat na lang kung binigyan siya ng pamaypay. Habang mainit. Ha, nandun pa siya sa kasuluk-sulukan ng kulungan. Wala pang sanito, wala pang panel ko. Imagine mo na, yung sitwasyon na pinagdaraanan niya. Pero kaakibat nun, baliwala yun sa kanya. Dahil kasama yon sa pagsisikap niya na kailangang makanta niya yung gantimpala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sana pong mahipo ang bawat isa sa atin na mabuksan yung kaisipan, yung puso ng bawat isa sa atin na maunawaan po natin ano yung gusto sabihin dito ni Apostol Pablo. Hindi ka lang basta nakakilala, hindi ka lang basta pinili, hindi ka lang basta tinawag ng Panginoon, kundi meron ding magandang regalo sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Kung hindi nagsakripiso, nagplansa ng damit mo kanina, hallelujah, kita ng Panginoon yan. Nakalista yan. Di ba? Hallelujah. Philippians chapter 3, verse 6 and 8. Akit, balik lang po tayo. Yung pa rin po sa chapter 3, verse 6 and 8. Dito po makikita natin dito kung gaano ipinaglaban ni Apostol Pablo yung kanyang pananampalataya. Dito po makikita natin. Dito pa lang makikita na natin na ginagawa ni Apostol Pablo ang lahat para lamang doon sa gantimpalang nakalaan sa mga tinawag ng Diyos na kagaya niya. Diba po natin, basahin mo natin. Samahan niyo po akong basahin din. Hallelujah. 3 verse po ito. Okay, 1, 2, 3. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusik ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itunuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinilagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Diba? Makamtan ko lang. Kulamang si Kristo. Tingnan po ninyo. Ano ang pinagsisikapan natin sa mundong ito? Hindi naman masama. Hindi naman sinasabi ng Panginoon. Magsikapan mo, magsikap ka para sa iyong sarili. Magsikap ka para sa iyong pamilya. Hindi po masama yan. Kailangan po natin yun. Kaya lang nga, sabi nga sa Matthew 6 verse 23. Ha? Unahin natin siya. Unahin natin pagsikapan ang salita, ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya tingnan ko si Apostol Pablo, nung nakaunawaan niya, siya po ay nag-aaral, siya po ay isang professor ng Biblia, ng pag-aaral ng salita. Siya po ay isang tagapagturo ng kautusan. So, ibig sabihin, matalino po siya tao. Pero nung na-encounter po niya ang ating Panginoon Jesus, biglang nabago yung kanyang buhay. At lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay noon, totally kinalimutan niya, iniwan niya, at itinuring niyang basura. Diba? Sana ganun din po. Nakikita po natin dito na parang sinasabi sa atin, iwan mo na. Ano man yung mga bagay na yan, na yung kinahumalingan sa mundo ko, iwan mo na. Sabi nga, itinuring niyang basura. Anong kapatid? Bakit sinasabi itinuring niyang basura? Lahat ng yan. Para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Ito naman po sa Lucas chapter 9 verse 25. Tingnan po natin. Samahan niyo po akong basahin ulit. Lucas chapter 9 verse 25. Ano?
Basahin po ako. Samahan po akong basahin para hindi kayo antukin, ha? Ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Amen. Ang tinutukoy po dito, yung buhay spiritual. Lahat naman tayo mamamatay. Kung ikaw nga ay buhay, tula ka naman sa Panginoon. Sabi nga, kapahamakan. Ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Marami pong ganyan, marami pong mga pangyayaring ganyan. Nagpakayaman, namatay at namatay. Hindi nakakilala sa ating Panginoon. Ano kaya sa tingin nyo? Ang kanyang kinahantungan. Nakababasa lamang po natin. Amen. Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po tayo? Hallelujah. Para magising kayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Ikalawang punto po tayo. Pasok po tayo sa ikalawang punto. Tin ang nakaraan upang makapagpatuloy. Ano po ba ito? Marami pong mga mananampalataya ang nakakilala na sa Panginoon. Pero ano mo nagiging problema? Hindi sila makapagpatuloy. Hindi sila makalalim. Bilang mananampalataya. Nakakilala na sa Panginoon, pero yung dating buhay niya hindi pa maiwan-iwanan. Diba? Sinasabi na, born again po ako, pero tingnan mo ang buhay niya, nandun pa rin. Ano pa sinasabi dito? Sa unang punto. Ito po ginawa ko rin sa verse ating babasahin, sa verse 13. Pangalawang punto, limutin ang nakaraan upang makapagpatuloy. Napakahirap ka lang umakyat sa bundok. Di ba? Napakahirap pong umakyat sa bundok kapag ang dami-dami mong daladalahan. Minsan pagka tayo na kasi may pupuntahan, over na. Samantalang isang araw ka namang mawawala lang sa tahanan, pero yung dala mong bagahe, pang 3 araw. Ganyan po tayo, napaka-exaggerated eh. Na baka kulangin, baka. Hanggang mamaya, hirap na hirap ka nang makapagpatuloy. Di ba? Tingnan ko niyo, mayroon po isang pangyayari kay Apostol Pablo. O kay Apostol Pablo pa rin. Na nagbibiyahe sila sa dagat, sakay ng barko. Ang advice niya dito sa kapitan na tawag doon, alisin yung laman ng mga kung ano-ano doon sa barko para hindi sila malubog ng barko. Ayaw makinig ng kapitan kung daw nagkakamali. Anong nangyari? Lumubog nga sila. Diba? Ang advice ni Apostol Pablo kay doon sa kapitan, tanggalin yung lahat ng mga mga daladalahan. Para yung bangka, maganda ang flow doon sa dagat, doon sa gitna ng unos. Pero anong ginawa? Dahil yung kapitan, feeling niya, napakarunong niya, pilang niya, bihasa siya sa ganong sitwasyon. Alam niya, yung expertise niya sa pagdaragat, alam na alam niya. At itong si Apostol Pablo, feeling niya parang wala itong alam. Pero anong nangyari sa kanila? Lumubog yung barko. Minsan sa buhay po natin, ganyan din po tayo eh. Hindi po natin matanggal-tanggal yung buhay na alam po naman nating mali at hindi makalulugod sa ating Panginoon, pero nandiyan pa rin, binabalik-balikan pa rin natin. Di ba? Kaya minsan sa halip na ito ay paangat. Hallelujah, hindi mo alam. Lalo kang lumulubog. Di ba? Nakakilala ka na kasi sa ating Panginoon. Hindi yung bitawan, hindi yung patanggal-tanggal sa buhay mo yan. Amen, hallelujah. Marahil hindi ko nakagaan na i-elaborate, pero nakukuha na po nyo ang aking pinupunto. Hindi lang sa material na bagay, mas lalong higit sa ating buhay spiritual. Mayroon po tayong mga negatibong mga pag-uugali na hindi po natin matanggal-tanggal. Na nakasanayan na natin mula nang tayo mag-umpisa pa lang magsalita. Train na tayo dyan. Hallelujah.
Ako nga lang, patawarin ako ng Panginoon. Minsan, pag ako inaabot ng ako mayroong bibili, sasabihin ko sa sahod ko, sa asawa ko, ang sinahod ko, 3.5 lang. Pero sa katotohanan, 4.5. Yeah! Napakagaling po natin sa ganyan. Aminin po natin. Ha? Alam mo na kasi. Hallelujah. Wala ako lang. Amen. Pero makikita naman po ng asawa ko, kung saan napunta yun. Hindi na lang siya nagsasalita. Hallelujah. Kaya nga po, ano sabi ko? Limutin ang nakaraan upang makapagpatuloy. Hallelujah. Sabi nga po doon sa verse 13, ha? Balikan po natin, verse 13. Mga kapatid, hindi ko itinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ito po si Apostol Pablo. Sinasabi ko, bakit po, mga kapatid, hindi ko itinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Alam po ni si Apostol Pablo, inaamin po niya sa kanyang sarili na yung mga nakaraan ay bumabalik-balik pa rin sa isipan niya. Ha? Bumabalik-balik pa rin sa isipan niya at gustong guluhin siya. Kaya nga po, hindi po niya, sinabi po niya, hindi po pinapalagay, na ganap na. Kasi magiging ganap lang siya kapag ka namit na ang ating Panginoon, kapag ka nagbalik na ang ating Panginoon. Amen. Ganun po tayo minsan, di ba? Totoo lang. Ikaw ba nalimutan mo na yung first love mo? Di ba? Oo. Aminin. Lahat tayo yung first love natin. Ngayon, ubani na tayo, may mga apo na tayo. Alam natin kung sino yung first love natin ng araw. Yeah! Ganun yan eh. Yung mga nakaraan natin, totoo po yan. Hindi po natin makakalimutan yan. Pero dapat hindi po yan maging sanhi upang hindi ka makapagpatuloy na makamtan yung gantimpalang nakalaan sa'yo. Diba? Hallelujah. Kaya nga po si Apostol Pablo, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Talaga nakapokus lang po siya doon sa kanyang layunin, doon sa kanyang gusto. Kailangan mapagtagumpayan ko to. Kailangan makuha ko yung regalo. Kailangan ko makuha yung premyo. Hindi ba? Ganun po tayo dapat. Kung tayo pumipila sa ayuda nitong nakaraang eleksyon, kahit ano sa gabal, kahit anong init, kahit anong reklamo naririnig, walang hassle, no problema. Maabot ko lamang yung ayuda. Hallelujah. Di ba? Kahit yung katabi mo, ami sigarilyo, hallelujah. Okay lang. Maabot ko lang yung ayuda. Ganun din po sana tayo maging akinig natin. No problema. Kahit walang pang-tights, kahit walang kuryente, kahit gusot-gusot ang damit, walang problema. Kahit magamit yung aking asawa dahil may pinapagawa, mamaya na yan, unahin ko muna si Lord, makamit ko lamang yung pangako ng Panginoon. Dapat ganito pang maging attitude natin. Di ba? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Lucas chapter 9 verse 6 to. Malapit na po tayo matapos. Lucas chapter 9 verse 6 to. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-aralo, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sinong nangihinayang? Sinong nangihinayang doon sa mga opportunity noong ikaw ay nasa kamunduhan pa? Di ba? Sayang yung mga kabarkada ko. Sayang yung mga kumari kong katismisan ko. Mawawala sila. Hallelujah. Ganito po na. Ano sabi? Hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng ating Diyos.
natin mabitaw-bitawan yung mga bagay-bagay na hindi makabubuti sa atin, na dapat ay tinalikuran na natin ng tudo-tudo. Alaala na lang sila. Gaya ni Apostol Pablo, sinasabi niya, hindi pa siya ganap. Ha? Ulitin ko lang po, para tumatak sa akin. Basahin din niyo, sana sabahan niyo ako para mawala yung antok niyo. Naantok mo ba kayo? Hindi po. Upang akong inaantok sa ito. Lucas chapter 9 verse 6 ito. Ulitin ko lang po ha. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino man nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Okay? Paliwanag. Hallelujah. Maliwanag. Ito po, gamit na gamit na itong verse ito. Ako po isang mag-aararo. Kailangan pag mag-aararo, ito yung araro namin ginagamit. Ito po kasi dito, hindi yung hand tractor. Hindi ito yung tawag doon, yung tractor na may makina na. Ito sinasabi dito yung araro na hinawakan ng kamay na single. O kaya dito yung sa gagawin itong panahon ito, yung baka. Minsan dalawang baka, gano'n. Pero ito kasi may nagiilang baka o anuman. Pero ako po kasi experience ko yan. Pag ikaw, hindi ka nakapokus doon sa pag-aararo mo, at kung yan, mamaya-maya yung pag tinignan mo, gagalitan ka ng tatay, ayusin mo nga yung pag-aararo. Kasi nga sagwa. At ang kadalasan po ng minsan, mayroon pang hindi maaararo kasi nga gumagano-ganon. Okay? Nakuha na po niya. Pangatlong punto po tayo. Pag sinabing pagpupunyagi, alam na alam po natin yan. Parang similarity din doon sa salitang pagsisikap. Pero tinignan ko po, tinanong ko po, kay kung paring Google. Ito po yung nakita ko na meaning ng salitang pagpupunyagi. Pagsusumikap sa iyong mga ginagawa. Amen! Hallelujah! Banggitin po natin, ano ba ang ginagawa mo bilang mananampalataya mo? Dapat meron kang ginagawa. Diba? Hindi lang tayo nakarinig. Hindi lang tayo nagsasalita. Dapat meron din po tayong ginagawa. May susumikapan din po kasi may pinagpupunyagian po tayo. Pagsusumikap sa iyong mga ginagawa na kahit ikaw ay lubos na nahihirapan, nagdurusa, nasasaktan, ang pagpupumilit sa kabila ng matinding hirap at pagod, makamit lamang ang ninanais na tagumpay. Yun na po pala. Makikita po rin natin dito, di ba? Kapag pupunyag dito, may kakibat yan na kahirapan, pagdurusa, nasasaktan. Di ba? Sa buhay ko bilang mananampalataya, sabi nga, hindi naman tayo pinili ng Panginoon upang maging buhay mo mayaman. Di ba? Kung anong nararanasan ko, na pinagdaraanan ng mundong ito, mararanasan din po natin yan. Ang kaya lang, kakaiba, meron tayong Diyos na tunay na kakampi. Di ba? Dali lang po. Pagpupunyagi, sinasabi po ni Apostol Pablo na meron siyang kailangan niyang makaabot doon sa hangganan. Dahil doon sa hangganan, nandoon yung gantimpala. At kailangan niyang pagpunyagian. Kailangan niyang pagbuhusan ng sobra-sobrang atensyon. Ako nyo, tingnan po natin ang ating sarili. Hallelujah. Yung po ba mga assignment natin, yung mga ibinigay sa ating mga simpleng mga pinapagawa dito sa church, nagagawa po ba natin? Hallelujah. Yung po bang pagbabasa ng Biblia? Di ba? Yung po bang makadalo sa mga gawain? Yung po bang makadalo sa mga panawagan na may gawain? Nag-iipon man lang po ba tayo? Hallelujah. Kailangan po natin pagpunyagian. Lahat po tayo tinawag ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay may nakalaang gantimpala.
Hallelujah. Hindi ka lang po basta tinawag ng ating Panginoon para lang maging tagapakinig niya. Kailangan din po, meron po tayong pagsumikapan. At paano natin masasabi na tayo nagsusumikap? Gawin po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. At malalaman natin yan, yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, nagdi-devotion ka, di ba? Kaya nga, isang pribilehiyo po, alam po niyo, ako po, galak na galak, tuwa-tuwa. Nung una po, ayaw kong umaten sa online service natin, sa main. Dahil natatakot ako, baka ako i-assign, baka ako kung ano. Pero alam po ba niyo, nung ako yung umaten, na ako yung magkaroon ng intensyon na makinig, alam po ba niyo? Nagkaroon ako ng tapang. Nagkaroon ako ng confidence na magsalita sa harapan niyo. Di ba? Hallelujah. Nagkaroon ako ng tiwala na habang ako'y tumatayo dito, nagkaroon ako ng tiwala na mayroon akong kasama. Na mayroon akong best friend. Na mayroon akong kasangga. Mayroon kasanggang dikit. At yun ang iba yung kundi ang banal ng Espiritu. Kaya nga ito, naniniwala ako dito, na itong si Apostol Pablo na kahit na anong pinagdarangan na niya, nagkagawa niya lahat ang ito dahil sa puso ng Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Meron din pong sinabi na meron daw sa pagpupunyagi, ito daw ay may magandang dulot, may magandang bunga sa buhay ng isang taong nagpupunyagi. Kita po niyo, basahin ko kayo. Sabi po, ang una, ang kahusayan o galing sa isang bagay o trabaho. Di ba? Minsan pag ikaw po ay nagpupunyagi, kung ikaw ay pinagbubusan mo talaga ng panahon yung bagay na ginagawa mo, parang lalo kang dumudunong. Subukan niyo po yan. Ha? Ito kayo, naglatya, nagtatanim. Di ba, pag pinag-uusay mo po yung ginagawa mo, nakita mo parang lalo kang nagiging eksperto sa ganong bagay. Ganon din po. Sa pagbabasa po natin ng Biblia at pinagbubuti mo yung pag-aaral ng salita ng Diyos, makikita mo. May tapang kang mag-pray dito, may tapang ka, pag sinabihan kang punta ka sa pulpito, mag-pray ka. Confident ka. Kasi nagpupunyagi ka na mag-aral, na magbasa ng salita ng Diyos. Diba? Hallelujah. Ako aminado po, noon, naranasan ko po kasi yan, alam ko yan. At lahat po tayo dyan, kahit na si Pastora Marisa, yan si Sister Lian, ganun din yan. Ganun din yan. Nung ano yan dito, bagamat kaya isang teacher, pero wala siyang kasanayan no, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil ngayon nakikita ko. Hallelujah. Sa kanyang pagpupunyagi, nagkakaroon siya ng confidence. Di ba? Hallelujah. Nung araw, sabi ko nga po nung tinitingnan ko siya, parang na siya nag-video okay nung kumakanta. Pero dahil sa ginagawa niyang pagpupunyagi, nililid niya yung mga kabataan. Kasama po yun sa pagpupunyagi. At alam po ba niya, dahil sa ganyung ginagawa niya, yung biyaya ng Panginoon, bumubuhos sa kanya. Dumarating yung confidence sa kanya. Dumarating sa kanya yung kahusayan, yung katalinuhan sa ginagawa niya. Kaya tingnan po niyo, pag kumakanta niya, mararamdaman niyo. Umiiyak yung puso mo. Di ba? Ganun po pag tayo nagpupunyagi sa bagay na ginagawa natin. At ito rin po ang nangyayari kay Apostol Pablo. Di ba? Pangalawa, na bunga ng pagpupunyagi. Nagdaragdag ito ng tiwala sa sarili. O, di ba? Maliwanag na yun. Hindi na natin masyadong meron pa akong ano. Nagtatayo ito ng isang mahusay na katangian. O, pang-apat, ang patuloy na pagpupunyagi ay nagbubunga ng magandang kapalaran. Hallelujah. Kasi nagkakaroon tayo ng inggit. Nagpilada natin sana all. Pero pangit yun, di pala dapat natin binggitin po yun. Sana all, pangit po yun. Hindi po ay salita ng mga may inggit. Makikita po natin. Alam naman po natin at bukas po natin at nakikita po natin sa mga radyo, TV o kung ano ba, mga news, YouTube. Makikita po natin may mga tao na mula sa
sobrang paghihirap ngayon, yumayaman na. Di ba? Dahil ano yun? Nagpunyagi sila kahit hindi sila nag-aral. Pero tingnan mo, mansyon. Ang daming mansyon. May helicopter, may yacht. Pumunta sa ibang bansa, okay lang, anytime. Di ba? Kasi may pagpupunyagi. Sa buhay po natin, bilang mananampalataya, kailangan po natin ang talagang pagpupunyagi. At panghuli ko, nabunga, posibilidad na makatulong sa iba. Di ba? Ang gusto ng ating Panginoon, ito po talaga, ang gusto ng ating Panginoon, makatulong sa iba. O alam natin, magbigay tayo ng mga material na bagay. Magbigay tayo. Kung halimbawa yung kalapit bahay natin, nakita natin ang ulam tuyo, ang ulam natin steak, bigyan natin. Akin na lang yung tuyo, yun yung steak. Yun po yung puso ng ating Panginoon. Pagbibigay. Hallelujah. Paano ka magbibigay sa ating kapwa? Kung wala ka namang pagpupunyagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pinaka-the best ko, ibabahagi natin, ibibigay natin sa ating kapwa, ay ang balita ng kaligtasan. Alam mo ba niyo, kahit na anong hirap, kahit na anong dusang pinagdaraanan ng isang tao, at yan ay nakapakinig ng salita ng kaligtasan, alam mo ba ninyo, yung kanyang pinagdaraan ng pagsubok, yung po'y magiging stepping stone niya, upang siya magtagumpay, upang siya bumangon. Diba? Hallelujah. Verse 14, ito po natin makuha. Verse 14, nagpupunyagi ako, sabi ng Apostol Pablo, patungo sa hangganan. O, diba? Paano ka makakarating sa hangganan? Kung ang dami mong mga kabalahan dyan sa buhay mo. Diba? Hallelujah! Paano ka makakadali sa hangganan kung ikaw ay hindi nagpa-practice? Kung ikaw hindi nag-aaral ng sinyagi? Kung ikaw ay walang pagpupunyagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Diba? Hallelujah! Kailangan po natin bilang mananampalataya, mayroon po tayong ingredients na pagpupunyagi po. Nagamit ko tuloy talaga yung salitang ingredients. Diba? Para sa mga po, na ito, para ito, kumbaga ito isang pagkain na masarap, kailangan kumpleto ka sa ingredients. At isa doon, ng sangka po, is yung pagpupunyagi. Tama? Palakpakan natin ng Panginoon. Okay. Hallelujah. O, ito pang verse. Unang Corinto chapter 9, verse 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina. O, kita po nyo. Sabi daw doon, sa binasa po na, lahat ng manlalaro ay nagsasanay ay may disiplina. Yan po ito. Ito po ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo ay yung literal na manlalaro. Lahat ng manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ano po ba yun? Panandalian lamang. Ano po ba yung ating mga pinagsusumikapan? Ano po ba yung ating mga pinagpupunyagyan dito sa mundo? Magkaroon ng kabang-kaban ng bigas sa kusina para wala nang problema. Pag magsasayang, okay lang, nandyan lang. Magkaroon ng ipon sa bangko. Diba? Lahat yan. Grabe. Yung mga mayayaman na eh. Ang dami ng lupain. Namimili pa ng maraming lupain. Diba? Pero sabi nga doon, lahat ng yan ay panandalian lamang. Kung yan ang pupunyagian mo, wala yun. Pero, alam naman ng Panginoon na lahat na kailangan natin. Pero kung yan ang pinagpupunyagian mo, nasabi niya, wala yan. Alam naman natin yan. Na tayo dumating dito sa mundo ng hubot-hubad. At tayo mamamatay, hubot-hubad pa rin. Diba? Hallelujah. Pero tingnan mo, susunod kong salita. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Diba? Hanggang saan ba yung alam mo, yung pagkaan mong habang panahon dito lang sa mundo? Naku, kawawa ka. Panghabang panahon. Ito po,
yung ini, yung tayo. Ito po yung nais na makamtan ng ating Panginoon, ng ating nang nagkukwento nito, yung sumulat sa taga-Pilipos na walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang makamtan niya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya ang magdadala sa atin sa tunay na kaligtasan sa napanghabang panahon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bago po ako tuloy ang magtapos, meron po ako ipapanood sa inyo ng isang ilustrasyon. Ito po, kinuha ko po, hindi para i-entertain kayo, hindi para masihan kayo, na parang nanonood lang kayo ng TV. Di ba? Na parang pampalipas oras lamang. Di ba? Ganun po tayo pag tayo nanonood ng TV. Kinuha ko po to, pinag-pray ko to, na sana makuha ninyo yung mensahe nung ipapakita sa inyong ilustrasyon. Ha? Sige. Sige po natin. So, pagkaano-ano kayong dalawa? Magkapatid po. Itong gagawin nyo, pwede nyo bang sa amin sabihin kung ano? Ngayon po, isang professional acting po ang inyong matutungkayan. Matagal na ginagawa itong act na to. Apo, almost 10 years na din po. Kahit may work po kami, if may chance, ginagawa po namin siya kasi passion po talaga namin. Wow! Good luck sa inyo. Amazing duo. Nagtatanggal ng outfit sila. Transformation. Amen. Hallelujah. Amen. Napagaling ba kayo? Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Alam po ba niyo na
accidenting na pag-ano ko ng cellphone, nakita ko agad yan. At alam ko yung magkapatid po yun. Ang ano po nila, may nala kasi yung sound. Ang pangalan po ng team nila ay Amazing Duo. Amazing Duo. Na-amaze ako sa pangyayari. Talaga naman po nakakagulat eh. Di ba? Muntik-muntik halos yung ulo ng babae, mampas sa ano. Di ba? Pagaman at marami po nakakagawa ng ganyan. Kaya nako lang yung ating yan at nakakuha agad ako ng sa buhay, naikunin ko agad sa buhay bilang isang mananampalataya. Kaya makikita po natin, kayo ba naniniwala kayo? Na yung dalawang magkapatid na yan. Ay natutunan ka agad nila yung magtambling-tambling ng ganon? Di ba hindi? Anong ginawa nila? Nag-practice sila, nag-practice. Nagsumikap sila. Di ba? Hallelujah, sa buhay po natin dapat ganyan. Mag-practice po tayo, i-practice po natin na tayo mga anak na ng Diyos, na kaya na tayo na makasalamuhan dyan sa mga taong makamundo, hindi ka dapat madadala sa kanila. I-practice mo. Hallelujah. Kung ikaw ay mahina na makaunawa sa salita ng Panginoon, pagsumikapan mo. Mag-practice ka lang na mag-practice. Diba? Hallelujah. So, tingnan po ninyo. Nakita nyo. Pangalawang punto din nga, sabi nga po, ang pinakita na punto na pangalawang punto po, limutin ang nakaraan upang makapagpatuloy. Tingnan po ninyo naniniwala ba kayo na kahit hindi natin nakita, naniniwala ba kayo na hindi sila naumpog, hindi sila nasaktan? Baka nga minsan may pagkakataon pa yun, napilayan sila na di ba? Dahil alam natin na hindi ganun kadaling gawin yan. Dahil tayo hindi naman tayo pinanganak na magaling, di ba? Di ba? Hindi tayo pinanganak na ganun. Lahat ng bagay, kailangan natin pagpraktisan. Di ba? At kaya nga, kung ikaw ay isang mananampalataya at minsan dumadaan ka, nagdadala ka, nagtatampo ka, nasasaktan ka, hindi lang sa pastor, hindi lang sa iyong kapwa mananampalataya, hindi dapat magiging sanhi yun. Dapat yung mga nakakasakit sa'yo, nung piling mo, ikaw ay nasasaktan, hindi dapat magiging sanhi yun. Dapat limutin mo yun upang makapagpatuloy ka sa iyong buhay, mananampalataya, patungo sa hangganan na kagaya ni Apostol Pablo na ang nais na makamtan niya ang ating Panginoong Hesus. Limutin! Kagaya ng ginawa nila. Hindi naging hadlang na kahit na sila nasasaktan, nabubukulan, nagkakaumpog, wala, hindi problema yun. Limutin natin yan. Kailangan natin magpatuloy sa ginagawa natin. Ganun po dapat ang maging pananampalataya natin bilang mananampalataya. At pangatlo, pagpupunyagi. Nakita nyo. Na-amaze ba kayo sa pangyayari? Kaya tamang Amazing Duo yung title nila. Kita mo, ang ganda ng naging output ng ginawa nila. Kasi bakit? Sabi nga doon sa ating pangatlong punto, may pagpupunyagi sila sa kanilang ginagawa. Marahil yan. May time na nagdidisiplina sila sa pagkain. Kinukontrol nila yung bigat nila. Minsan, maaga silang gumigising, nagja-jogging. Minsan, gusto nila kumain ng ice cream, pero dahil makakadagdag ng bigat, makakadagdag ng taba, huwag na lang. Sa buhay mananampalataya, ganun din po ang gagawin natin para makagaya natin si Apostol Pablo na makamtan po natin yung biyayang nakalaan para sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung buhay na walang hanggan doon sa langit. Hallelujah. Tayo po tayo. May pagod sana pero okay na po. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa aming pinag-aralan ngayon, Panginoon, na kami isang mananampalataya na ang dapat, Lord, na ang lakad namin, ang takbuhin namin, Panginoon, ay moving forward. Hindi backstep.
Ha? Hindi po moving backward. Hallelujah. Lord, ikaw yung aming Diyos. Yung banal na Espiritu, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa amin upang ito, Lord, yung magiging instructor namin, upang ito, Lord, yung magiging kapartner namin, Panginoon, sa aming buhay bilang mga bilang mga hinirang mo, pinili mo, ginawa mong lingkod, Panginoon. Hallelujah. Inaamin po namin, Panginoon, na minsan kami nagiging marunong sa aming mga sarili. Nababaliwala namin, Panginoon, na ikaw ay may binigay sa amin, na ikaw ay may pinagkatiwala sa amin, na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Pero salamat, Panginoon. Dahil sa mga salitang ibinahagi mo ngayon, Panginoon. Hallelujah. Kami mayroong katagumpayan. Kami mayroong magandang kapupuntahan, Panginoon, na walang iba, Panginoon, doon sa hangganan, Panginoon. Nakasama si Apostol Pablo, kakanta namin, Panginoon. Yung gantimpalang nakalaan para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hindi ito gantimpalang ibinibigay ng mundo, Panginoon. Na ang sabi mo nga, ang mga gantimpalang ibinibigay ng mundo ay mga panandalian lamang. Pero Lord, yung gantimpalang inakalaan para sa amin diyan sa langit ay pangwalang hanggan. Tunay nga po, Lord, ang dalangin ko sa bawat isa sa aming Panginoon. Pinarinig nila ngayon, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ito ay gaya na isang binhi na natanim sa matabang lupa. At ito ay tumubo, lumago, at namunga. Lord, maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa buhay ng Apostol Pablo. Na alam ko, naniniwala kami, Panginoon, na ang sulat na ito ay hindi lamang sa taga-Pilipos, kundi din para, Panginoon, sa mga taong pinili mo ngayon, sa kapanahon ng ito, Panginoon, sa mga taong nagkaroon ng interes sa kanilang buhay spiritual na magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Gutom na ba kayo? Hallelujah. Ako gusto ko ulit mag-umpisa. Hallelujah. Dadako po tayo sa pagpapanal na punan. Manatili pong buo yung ating grupo. Ha? Hindi pa po tapos ang ating gawain. Ha? Aming Diyos na pagpala. Salamat po, Lord, sa nakilang pag-ibig sa amin. Salamat, Lord, sa pagbibigay mo, sa pagkakaloob mo sa amin ng iyong bugtong na anak. Hallelujah. Na nagbigay sa amin ng kaligtasan, nagbigay sa amin, Panginoon, ng bagong buhay. Hallelujah. At nagbigay sa amin, Panginoon, ng katatagan, na manindigan sa iyong salita. Salamat, Lord. Salamat. Napakabuti mo, napakadakila mo, Panginoon. Hallelujah. At ngayong oras na ito, Panginoon, hallelujah po kami, pinagpala mo, Panginoon, sa mga salita. Narinig namin ngayon. Ngayon naman, Panginoon. Sumusunod po kami sa sinabi ng aming Panginoon Jesus, kung kami magkakasama-sama, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa amin, kundi ang pagbabanal na hapunan, Panginoon. Hallelujah. Bawat isa nga po sa aming Panginoon na narito ngayon ay napakapalad dahil isa sila, Panginoon, sa magtitig ng tinapay at inumin ito na kumakatawan sa dugo at tawa ng aming Panginoon. Pagpalain mo sa Panginoon ang mga ininintang ito na aming gagamitin. At maging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po. In Jesus' name. Amen.
Matthew 26 verse 26, basahin ko lang po. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagatihan niya yun, ibinigay sa mga nagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Ito po, tanggapin po natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At pagdating po sa verse 27, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ang tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa katawaran ng kasalanan ng marami. 29 sila, sabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking ama. Nakakatuwa niyo. Hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking ama. Malaki ang pag-asa ng aking Panginoon ito. Na pagdating ng panahon, makakasalo niya roon sa kaharian. Ang ating Diyos na lumiligtas. Glory to God. Sige po, ikot mo natin sa ating mga tanong. Sabay-sabay po natin yan. Amen. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon, yung palakpak na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo. Ilang pag-ibig muli. Salamat, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tapikin po natin ang ating katabi. Maghanda ka na. Present, okay. Pakitabik mo yung mga katabi natin. Gusto ko lang po ibahagi yung salita ng Diyos sa Romans chapter 13 verse 3. Sapagkat ang pinuno ay hindi kinabot sa mga gawain mabuti, kundi sa masama. Ang ibig mo bang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ng mabuti at makakamit mo ang kapulihan sa kanila. Kaya po nang gawain po natin sa tithes and offering, huwag po tayong matakot magbigay sa ating Panginoon. Sapagkat hindi man lubos natin nalalaman na pag nagbibigay po tayo, hindi po agad-agad nasusubalitan ng Panginoon. Bagamat, unti-unti na nandyan na pala yung subalit ng Panginoon, hindi lang natin napapansin. Ang pagbibigay po natin sa Panginoon ay bukal po sa ating kalooban. At ito po ay karapat-dapat lamang po tayo ay magbalik sa ating Panginoon sapagkat tayo din po ay binibigyan po din niya ng higit-higit pa sa ating ibibigay sa Kanya. Kaya po mga kapatid, tayo po ngayon ay magbalik kaloob sa ating Panginoon.
po ang bawat pamilya. Bless mo po ang kanilang trabaho, ang kanilang pangangatawan, Panginoon. Bless mo po. Ipuin mo ang may mga sakit, mga kapatid, mga anak mo po na may sakit. Ikaw po ang hindi po sa kanila upang po sila lumalis. Ipuin mo rin po ang isipan ng mga anak ko na wala ngayon. Sana po next Sunday ay maparito na po sila, Panginoon. Ito ang aming sabot na lang in Jesus name we pray. Amen. Bago po tayo sa ating mga announcement for the week. Ang ganda po ng topic, ano? And, punyagi po tayo para makamtong natin ang yating pala. Amen. So, dako po tayo sa ating mga announcement. Pag-practicean nyo to. Sanayin and then practice. Sanayin natin ang ating mga sarili na pag-join. Amen. Sa 5 a.m. Monday to Friday, meron po tayong speaking in tongues apostolic preaching po. 5 a.m. Then follow na 6 a.m. daily journey. Masarap pong mag-join. Talaga po. Marami pong mababago sa inyo. Amen. Kung nakakapag-FT po kayo, nakakapag-messenger din naman kayo, join na lang po kayo sa umaga. 7 a.m. meron po tayong morning prayer. Then sa 8:30 p.m. meron po tayong roar night. Lahat po ito via Google Meet at saka via Google Meet po lahat yun. And then Wednesday, meron po tayong midweek worship gathering na po. Nakadalawang gabi na po tayo ng ating midweek worship gathering sa lugar po ni Nanay Luz. Kay Nanay Luz Bustria. So yung pong mga gusto pa po magkaroon ng midweek may gathering po sa inyong mga lugar, pwede nyo po kaming approach, pwede nyo po lapitan ng sino mga elder po dito para may schedule din po natin. Amen. So, meron din po tayong healing and deliverance every Wednesday via SC Live at sa community po yan. Amen. Ngayon po, Saturday, meron po tayong morning watch, house to house. At 6 a.m., lagi po natin ina-announce yan sa ating GC. Makikita niyo po yan sa ating GC. Meron po tayong morning watch, 6 a.m. Ang schedule po natin next Saturday kay Nanay Rosie. Kay Sister Rosie po. Sa East din po yan. Sa lugar nila Nanay Luz. Amen. So, Saturday din po, meron po tayong praise God. Meron po tayong 2 sets of discipleship ng ating mga kabataan. Amen. Yan po, meron po tayong sa teens, 13 above para sa mga teens. At ang mga pre-teens din po natin is 10 to 12 years old. Pwede nyo na pong i-join yung mga apo, mga anak, mga kamangkin, mga kapitbahay po. Pwede nyo pong i-join sa mga kabataan po natin. Pinangungunahan po ni Sister Jess at saka ni Monday at saka ni Brother Jellan po. Sila po yung nag-handle po ng mga pre-teens at saka teens. Youth. Yan, youth. Amen. Youth discipleship po yan. Youth fellowship. Ganun din po yung after doon, magkakaroon na po sila ng practice para sa ating Sunday service. Amen. So yung mga bata po dito kanina, sila po yung mga pre-teens natin na ginagamit ng Panginoon para po sa pag-ministry sa dance ministry. Amen. So, ayun po, yung venue noon is hindi ko lang alam kay Monday, siya na po mag-announce sa inyo every Friday. Yan. Pagdating po naman ng Sunday, 9:30 a.m. Divine Service at saka Kingdom Kids natin. Salamat po sa buhay mga teachers na nag-attend po sa mga bata. Amen. So, additional, maaga pero dapat lang.
Spirit and Fire Camp 2026. Ipon-ipon na po. Bagyo po tayo. Pag naipon nyo. Okay? Ipon-ipon na po. Start na po yung ipon-ipon para sa aming camp. So, meron din po, pwede po kayo mag-join sa Choose Well. Meron pong, marriage conference. Choose Well sa FB Live po. Pwede po. Join na lang po tayo sa main kasi doon po sa main yun eh. Pero may iba rin. Alam ko, nagla-live din po sila. Amen. Men and women, to be announced po lahat ito. Pero start saving. Okay? Marami po tayong pag-iipunan para sa gawain ni Lord. Yung mga excited naman dyan. Ayan. Young mommies, young daddies, o yan, ano tawag sa inyo? Young couple, o young, basta young ones. Mga young ones, yan. Meron din kayo mga gawain na sabi nila November 1, pero ganapin wala pa yung final announcement. Pero ready na rin po yung inyong mga contribution. Yan. Meron pa ba? Wala. Okay, God bless po. At asahan po namin na sa susunod na linggo, ano po yung assignment? Gagawin natin. Amen. One soul every member. One soul, di pala po lang dala ko. A new soul. Okay, na yung message. May ano po ba mga kabata? Mga bata? Meron ba yan? Meron? Sige po. Ready na po natin yung mga bata. May presentation po sila. Napakasipag ng mga bata natin. After ng graduation nila, nandito po lagi sila. Thank you, Lord. Sasayaw kayo, sasayaw. Ayun na, tinaksin. Ayun na, tinaksin. Mamaya na, sumama kayo. Bukas sa may makikita. What does the Bible say? Amen. Muli po palakpakan natin ang ating Panginoon. Test natin ang ating kamay. Hallelujah. Ikaw na Diyos na aming pinanalang pagpapatayanan kami po, Lord, ay punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pasasalamat, at punong-puno ng pag-asa, Panginoon, na kami lagi mong sasamahan sa aming paglakad, sa aming takbuhin sa mundong ito. Hallelujah.
kapayapaan